Sa pagbubukas ng bagong kongreso sa Hulyo, ihahain po ang bagong bersyon ng Cybercrime Prevention Act kung saan tinanggal na ang kontrobersyal na probisyon ng online libel. Malinaw na rin daw dito na hindi hahabulin sa batas ang mga nag-retweet, nag-share o nagla-like ng mga inirereklamang tweet o post sa Facebook. Balitang hatid ni Liam Manyalak del Castillo. Na karapatan ng mamamayan. Dahil sa kaliwat ka ng protesta at pagkwestiyon dito sa Korte Suprema, hindi pa rin naipatutupad sa bisa ng Temporary Restraining Order ang Cybercrime Prevention Act. Kahit Setyembre noong nakaraang taon pa ito isinabatas at epektibo na dapat nitong Enero. Partikular na tinutulan ng probisyon sa online libel na di nalalayo ang esensya sa karaniwang libel sa Revised Penal Code. Dahil sa kontrobersyang nilikha, tinanggal na ang probisyong ito sa pamalit na bersyon ng batas na binalangkas ng Department of Justice. Ihahain daw ito sa pagbubukas ng 16th Congress ngayong Hulyo. So wala na ho yung libel for sure, which we in the first place, the Department of Justice never supported. Ang iba pang krimeng unang isinama sa anti-cybercrime law na nasa ilalim na ng Revised Penal Code, inalis din para iwas double jeopardy na nagbabawal na litisin ng isang akusado sa parehong asunto matapos niyang ma-acquit o ma-convict. Yung mga child porn, cyber squatting, dapat wala na dyan because these are punishable under other laws already. Nilinaw rin sa bagong bersyon ng panukala na hindi nahahabulin ng batas ang mga nagre-retweet, nag-share o nagla-like ng mga inirereklamong tweet o Facebook post. We should focus on the organized crime, ginagamit ng internet para sa mga droga, sa mga trafficking issues, sa gun running, sa pag-exploit ng mga bata. Ayon naman kay Attorney Harry Roque na isa sa mga petitioner kontra sa kasalukuyang anti-cybercrime law, bagamat kami nagpapasalamat sa DOJ at parang nagkaroon sila ng paninindigan na sumusuporta sa petisyon namin na labag nga ito sa saligang batas, limitado naman yung utility ng deklarasyon ng Korte Suprema. Wala siyang kapangyarihan gumawa ng batas. Sa ngayon, umiiral pa rin ang indefinite temporary restraining order na inilabas ng Korte Suprema laban sa anti-cybercrime law. Liam Manyalak del Castillo, GMA News.